naman sumipot si Vice President Sara Duterte sa budget hearing ng Kamara. Kaugnay ng kanilang OVP budget. Ano ba ang kahulugan nito? Matatawag nga ba itong betrayal of public trust? Alamin natin ang punto dyan sa punto de vista ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga. Yan nga ang sinabi ni Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List na ang di pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig ng Kongreso sa kanyang budget sa Office of the Vice President ay isang forma na ng betrayal of public trust. Ngunit ano ba yung betrayal of public trust? Ang betrayal of public trust, ito yung ito yung phrase na ginagamit kapag ang isang opisyal ay nagko-commit ng serious violation o pag-aabuso ng kapangyarihan na nauwi sa pagkawala ng tiwala ng mamamayan sa gobyerno. In fact, seryosong gawain ito sapagkat ito ay ground for impeachment ayon sa ating saligang batas. Kasi ang ground for impeachment natin, treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes, and betrayal of public trust. Ano ba ang mga halimbawa ng betrayal of public trust? Ang isang halimbawa nito ay yung pagmimisuse ng public resources para sa sariling interes. Ang isa pa yung pag-engage in corrupt practices or serious misconduct. O kaya yung paggawa ng magdedesisyon na talagang napaka mali at nauwi sa hindi pang-aalaga sa interes ng tao. In fact, nagkaroon pa ng damage. At ang isa dito na halimbawa ng betrayal of public trust, yung failing to uphold the duties of the public office in a manner na inasahan at ipiniprescribe sa saligang batas. So, ang mga ginagawa ba ng Vice President sa ngayon, ang hindi niya pagsipot sa mga budget hearings, maging ba ito sa komite o sa plenaryo, ay pwede nang matawag na public trust betrayal. Maari, sapagkat doon nga sa panghuling tinuring sinabi ko, na kapag hindi mo na nagagawa ang tungkulin mo na itinalaga sa iyo ng saligang batas, kapabayaan na ito, binibitray mo na pinagkakanunulo na ang tiwala ng tao. Lagi natin sinasabi, public office is public trust. And people in government should do everything in their power, in their authority, to pursue the interest of the people so that ang tiwala ng tao sa gobyerno hindi mawala. Seryosong aligasyon ng betrayal of public trust. Bagamat ito ay patuloy na pinagdedebatihan, ito ay ground for impeachment. So sa isang objective na pananaw, hindi natin sinasabi na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Subalit, malinaw na yung mga ginagawa niya ngayon ay pwede na ma-interpret na betrayal of public trust at isa ng ground for impeachment. Pero sana naman, hindi tayo mauwi sa ganon. Sabagat yun ay magdi-destabilize ng ating bansa. Sana naman ay matauhan ang Vice President na meron siyang tungkulin. Hindi naman kailangang masaya ka sa gobyerno, hindi naman kailangan galit ka o friendly ka sa mga congressman at senador, hindi naman kailangan kaalyado mo ang presidente. Sa panahong ito, lalo't malimit siya, ay nagsasabi na pinupolitika lang siya. Hindi ba malinaw na pamumulitika din ito na porket galit ka sa Pangulo o kaya sa mga kaalyado niya, ay hindi mo gagawin ang iyong tungkulin? Yun ang isa ring forma ng pamumulitika. So pakiusap, ngayong araw na to ang huling pagtatalakay ng budget sa House. Siguro naman kung hindi man siya pumunta, ay may magpadala siya ng kinatawan. Hindi naman kailangan siya pwedeng kinatawan ng kanyang opisina. Kung hindi siya pwede, bakit hindi siya magpadala ng kanyang executive assistant o ng kanyang kung sino man ang pinakamataas na posisyon na pwedeng tanungin ng mga mambabatas tungkol sa kanyang budget. So, yun lamang po ang aking punto de vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Magandang umaga ulit. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.